unang casualty no, yung death dahil sa paputok. Isang 78 years old na magsasaka mula sa Cuyapo, Nueva Ecija. Kumpirmado ng Department of Health o DOH nitong Sabado, December 28 na ang kauna-unahang death incident o casualty ng kasong paputok ng bansa ngayong taon. Kinilala ang biktima na si Ginoong Rodolfo Machas, 78 years old, residente ng Barangay Bonifacio sa bayan ng Cuyapo. Dito po yan sa Nueva Ecija. December 22 nang sumabog ang sinindihan nitong paputok o yung sinturon ni Judas at tinatawag na Judas Belt at nagtamo ito ng mga sugat at sunog sa mga binti at sa kanyang mata. Mabilis itong naisugod sa Cuyapo Infirmary bago sa Tarlac Provincial Hospital at kalaunan ay inilipat sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o PJG Hospital sa Cabanatuan City, kung saan binawian ito ng buhay Biyernes, December 27 dahil sa acute respiratory failure secondary to healthcare associated pneumonia. Nagpaalala ang DOH na umiwas na lamang sa paputok upang makaiwas din sa disgrasya na maaari pang ikamatay. Sa record ng ahensya as of December 28, isa si Machas sa 125 firecracker-related injuries mula December 22 hanggang December 28. 114 dito ay lalaki at 11 ay babae. Ayan. So, bukod sa kay Machas, may 4 pang insidente ang naitala sa lalawigan ng Nueva Ecija. As of December 28 po yan. At kanina, nag-check tayo ng balita, yung 125 po na casualty ay naging 148 na, I think. Hold on. Check natin. 142 pala. Nadagdagan ng 17. Ayan. Tapos kanina, dumaan po tayo sa, dito sa Gimba, no? Dumaan tayo dyan sa may bypass road, kung saan dyan po nakatayo yung mga tindahan ng ating, mga tindahan ng paputok at nakita natin na yung Bureau of Fire, no? Protection ng bayan ng Gimba ay nandyan po, nakabantay na dyan sa mga tindahan ng paputok para masiguro na walang mga insidente, ano, at inabutan din natin kanina doon yung Deputy Fire Marshal ng Provincial BFP o si Chief Inspector Steven Rosales, ang Deputy Fire Provincial Marshal ng lalawigan ng Nueva Ecija. So nag-iikot daw sila sa mga bayan-bayan upang i-check yung kahandaan ng ating BFP dahil syempre sila ang nakatutok, no, sa mga rescue kaugnay ng mga insidente sa mga paputok, no. Kaya yung ating mga kababayan, mag-ingat po tayo, wag na tayong magpaputok sa ating mga kabahayan para maiwasan po natin ang disgrasya. Kung talagang tradisyon o talagang hindi maiwasan, doon po tayo sa hindi maaabot, no? Kung sakaling meron man na mga may ilayo naman ng Panginoon o may mga pagkakataon kasi na papalya no? Papalya talaga yung mga paputok, pwedeng sa halip na papunta sa taas, pwedeng dumiretso sa mga kabahayan kasi kung nagpapaputok kayo sa may kalsada, kasi yan ang nakagawian natin Dati makikita mo pa nga na merong gulong dyan na apoy. Nung bata ako ganyan may gulong na sinisindihan tapos doon itinatapon yung mga paputok para sumabog, no? Ngayon, hindi na yan nangyayari pero meron pa rin yung mga nagpapaputok ng mga firecrackers na malapit pa rin sa residential area. Kaya para makaiwas po tayo sa disgrasya, yan po ay iwasan na rin natin. Tapos iwas gastos na rin, no? Pwede naman na manood na lang ng fireworks kung merong mga areas dyan sa mga barangay ninyo na merong magkakaroon ng fireworks show. Tapos pwede rin na magturotot na lang, magsalo-salo. Kung meron kayong mga lusis ba, bawal? Ay, speaking of bawal, merong mga ang ating Gimba PNP ay naglabas ng listahan ng mga bawal
na mga paputok at kabilang na nga dyan yung asa na ba yun? Kabilang na dyan yung ngayon ay yung nauuso na ang mga nahuhulihan ay mga bata, yung boga, yung polyvinyl pipe na tinatawag o boga na for some reason tuwang-tuwa yung mga bata na nagpapaputok. Diyos ko, napakadelikado po. Kaya sana yung mga magulang na nakikinig o nanonood, bantayan po natin yung ating mga anak kasi pagka nagkaroon na ng disgrasya, syempre hindi na natin maibabalik at kung ilayo naman yung na mapahamak at yung hanggang samahan humantong sa kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Katulad nga nung nangyari dito pa sa Nueva Ecija yung kauna-unahang casualty ng firecracker related incident ngayong taon. So anyway, doon sa Republic Act 7183, ang mga bawal ito, Watusi, Piccolo, Pop, 5-star, ayan, yung Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Diyos mio, Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye De Lima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke in Can, Pillbox, Kabasi, Special, mayroon pang King Kong, may tuna, Goodbye Chismosa, tapos yung lahat ng overweight at oversized na firecrackers, yung mahigit 0.2 grams o may more than 1/3 teaspoon ng explosive content. Yan po, bawal. Firecrackers na may fuse burns na mas yung fuse burns ba, yung mahaba, yung anong tawag mo doon? Mitsa. Yung mitsa ay less than 3 seconds. Ang igse, yung pagsunog. Kasi, oo nga naman, pagka sinindihan mo yon, saglit lang yon, hindi mo pa nabibitawan, baka sumabog na. Tapos yung firecrackers na may phosphorus at sulfur, o kaya sulfur, na may chlorates, o kaya, tapos eto pa, yung mga iba pang pinagbabawal, prohibited firecrackers, at saka mga pyrotechnics devices, yung imported finished products of fireworks, na may composition o yung naglalaman ng mga fuel o oxidizing agent. Meron pa pala nito, Diyos mio. Yung mga unlabeled, locally made na mga produkto, yung walang mga yung mga hindi dumaan sa quality control. Yung ito na nga, yung polyvinyl pipe o yung boga, yung manufactured, sold at distributed without necessary occupancy permit or business permit to operate. Ito na nga po yung mga nabibili online na napakadelikado. Yung mga yung mga tinatransport naman, ito bawal din pag nahuli kayo nang walang permit to transport, yung mga may laman o may karga o yung nagdi-dealer ng mas mahigit sa 1,000 kilograms ng combined weight ng finished products. Ayan, so nakabantay po ang ating PNP sa mga yan at according ito, yung listahan po na yan, ang naglabas po niyan ay si Gimba Chief of Police na si Lieutenant Colonel George Calawad Jr. So sabi niya yung sa mga boga na kahit saan yata meron, sa amin lang sa San Rafael marami. Pag may nakita na po na boga, pwedeng ikumpiskahin na ng mga barangay officials o kaya i-report po ninyo sa ating kapulisan. Ayan. Hanapin po ninyo yung Gimba PNP. Gimba PNP page o kaya ito yung kanilang contact number. Ano ba yung kanilang? Meron ba tayong contact number? Ito. Ay, ang Gimba Police Station ay 0997-159-3046 to 0998-598-5407. Ang Gimba PNP naman ay Gimba Fire. Ang Gimba Bureau of Fire ay asa na ba? 0942-544980. May landline din 0443351187. Pero nakabantay, andyan po sila sa may bypass road. Nakabantay na po sila dyan at bukas
makikita nyo rin po sila diyan. Sige. Yan, no? Yan yung mga reminders po natin at sana no wala nang maging casualty at hopefully itong tag dito, itong New Year wala nang gaano, wala nang maraming mga insidente ng firecracker related injuries para buo po yung mga kamay natin na sasalubungin ng 2025 at buhay.